Maliwanag pong nabasa na nating lahat at ito ay patuloy kong itinuturo sa inyong harapan ang patungkol sa ginawang pagpapalaya ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Bagamat tayo ay kasalukuyang pang binabago, may mga itinutuwid pa, bagamat may mga itinatama pa, may mga bagay na natututunan pa, pero hindi nangangahulugang sa kabila na tayo ay dumadaan sa proseso ng pagbabago at proseso ng pagtutuwid, hindi nangangahulugang tayo hindi malaya. Gusto kong inyong maunawaan at maintindihan mabuti ang kaibahan ng isang taong namamatay sa sarili, at kapag narinig po ninyo ang salitang namamatay sa sarili, ito yung mga pamamaraan ng Diyos kapag tayo ay Kanyang binabago, kapag tayo itinutuwid upang tayo ay mahubog doon sa wangis ng Kanyang bugtong na anak, na siyang dahilan bakit tayo tinawag ding mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil ang nais niya, hindi lang upang iligtas tayo mula sa kapahamakan, kundi iligtas tayo sa ating sarili, na kung saan tayo ay nahahalin tulad kay Kristo habang patuloy tayong naililigtas sa pang-araw-araw sa ating mga sarili. Because hanggang sa kasalukuyan, ating unawain at tanggapin ng pagliligtas ng Diyos ay hindi lang natapos doon ng ating tanggapin siya sa ating puso, but hanggang sa panahon ngayon, patuloy tayong naliligtas. Once and for all, yes, iniligtas niya tayo. Minsan at para sa lahat, iniligtas tayo. Pero ang kanyang pagliligtas ay in operation. Meaning to say, kasalukuyan at hanggang ngayon, sa iyong pananatili bilang isang Kristiyano, makakaranas at makakaranas at makakaranas at patuloy kang makakaranas ng kanyang pagliligtas sa iyong buhay. Sa mundong ito, kay Satanas, at sa mga maraming kapahamakan na hindi natin alam. Ang isang bagay na gusto kong idiin ay yung pagliligtas ng ginagawa niya sa atin, sa ating sarili. Nakasulat sa Biblia mula sa Kapitulo 6 ng Roman. Lulundag kayo sa 7 na Kapitulo ng Roman at hanggang 8. Wala kayong ibang mababasa dyan kundi tayo ay pinalaya na dahil tayo ay namatay ng kasama niya sa krus. You and I, when we received the baptism in water, you and I were already identified doon sa kamatayan ni Kristo sa krus. Hindi na tayo kailangan pang ipako sa krus, pero tayo po ay naging kaisa niya sa kamatayan doon sa krus when we received the baptism. It's a symbol, though it's a ceremonial. Say it's a ritual, yes. But it's more than ceremonial, it's more than ritual. We're talking about the power of death. Ang bisa ng kamatayan na kung saan in operation. Pag narinig ninyo ang salitang in operation, hanggang sa kasalukuyan, yung kamatayang yun ay nagtatrabaho sa akin. Hindi lang yung nabaptize ka sa water and then you are dead in Christ, that's all. Pero wala ka namang kamalay-malay what death is all about. Kaya nga kapag dumadaan ka na ng proseso ng kamatayan, tumatakbo ka because of ignorance. Pag dumadaan ka na ng proseso ng pagbabakbak ng Diyos, ng pagdidisiplina ng Diyos, na kung saan hindi mo alam, pinapatay ka ng Diyos sa iyong sariling katasan, sa iyong katigasan ng ulo, pinapatay ka sa maraming bagay sa iyong sarili na hindi mo nakikita,
Kasama ng inggit, kasama na yung selos, kasama na yung mga samot-saring ugali na nandiyan na minana natin mula sa mga nakaraang mga tao, mga ninuno natin. At ngayon, yung kamatayan, bunga ng bautismo na naranasan natin sa tubig, na kung saan tayo po ay na-identify doon sa kamatayan mismo niya sa krus. Pero kapag ito'y nadarama na ang bisa, kaya nga narinig ninyo ang salitang death in operation. Ang kanyang kamatayan ay kasalukuyang gumagawa at nagtatrabaho. And Paul himself mentioned that. Kamatayan ang gumagawa sa akin, pero buhay naman ang umaani, ang nakikita niyo. Bunga naman ang nararanasan ninyo. Kamatayan ang nangyayari sa akin, pero sa pangangaral ko, buhay ang inyong nare-receive. Nararanasan ko yung kamatayan, pero may anointing. Lumalabas ang buhay ni Kristo. Nakikita sa halimbawa, nakikita sa buhay ko, ang sabi ni Pablo. Hindi lang ang hulugan na tayo nakakaranas ng kamatayan, hindi na tayo malaya. Malaya ka pa rin. Baka minsan, como nakakaramdam ka lang, hindi ka komportable doon sa kasalukuyang pinagdadaanan mo ngayon. Na hindi mo naman napapansin, paraan ng Diyos yan para ikaw ay mamatay sa sarili at kunin ang iyong atensyon. Kasi may mga bagay na minsan gusto natin na hindi naman approve sa Diyos. May mga bagay na dinidesire natin pero hindi naman yung desire ng Diyos para sa atin. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and then God will be going to make you successful, and He will be going to direct your path, and He will be going to bless you. That's what the Bible says. Maraming bagay ang mabubuti na gusto natin at maging yung mga kabutihang ginagawa natin, pero hindi ito naka-align doon sa nais at kalooban ng Diyos. You can be good, pero hindi yung good o pagiging good ayon sa kalooban ng Diyos. Because you can be good to sa iyong sarili naman, di ba? Pero yan ba kaya ay kabutihang ginagawa mo dahil yan ang kalooban ng Diyos? Minsan may mga taong gumagawa ng mabuti, ang credit sa kanila lang. Gumagawa sila ng mabuti in return para sila purihin. Gumagawa sila ng mabuti in return para magkaroon ng utang na loob ang iba sa kanila. But that is not the kind of kabutihang dapat makita sa atin na ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang ganong klaseng kabutihang ginagawa mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, bagamat ito'y tama at mabuti sa nakikita ng tao. Seem it right, pero ang dulo nito ay kamatayan. The ends thereof is death. I want you to pay attention with this. Kasi ito yung panahon na nakikita ko that God is changing the church, God is changing many leaders, God is changing me, God is changing many pastors, God is changing many workers in the house, God is changing many believers in the church. You remember what I have told you. Nang ikaw ay tumanggap kay Kristo, alam mo ba kung ano yung tinanggap mo? Some people hindi nila alam. They thought nang tinanggap si Jesus, that's it, because secured ng kanilang salvation. Pero hindi nila alam, nang tinanggap nila si Jesus, that's just the beginning, because ang kasunod noon, pagbabago. Am I right? Kasi kung genuine, kung totoo, yung pagtanggap mo kay Kristo, makinig ka, inevitable, hindi pwedeng hindi ka makakaranas ng pagbabago. Sigurado lang yan. Na kung relihiyon ang pinasukan mo, aalis ka kasi ayaw mo ng pagbabago dahil hindi naman genuine yung pagtanggap mo. Pero kung genuine ang pagtanggap mo, dahil tinulungan ka ng Santong Espiritu, binigyan ka ng kaliwanagan ng Santong Espiritu at naunawaan mo bakit mo tinanggap yon, alalahanin mo kahit na minsang ikaw ay nakakaranas ng pagtutuwid, pagbabakbak, pagdidisiplina o kamatayan sa sarili, mananatili ka pa rin kahit na masakit dahil alam mo, unti-unting ipinapaliwanag sa iyo ng banal na Espiritu ang lahat ng mga pinagdaraanan mo. Hindi ka nag-iisa, kaya siya tinawag na comforter. Mang-aaliw. That's the purpose. Bakit may mang-aaliw?
Ang purpose ng mga aliw, hindi yung parang inihigod-higod ka sa likuran. Kapatid, hindi yan. Ang purpose ng mga aliw is the one alongside to help you. Pag hindi mo na naintindihan, hindi mo na naunawa ng pinagdadaanan mo, nandyan siya sa tabi mo to eliminate your mind, to enlighten your mind, and to strengthen you. That's the role of the Holy Spirit. Would you kindly give Him a big, big hands of praise for that? Come on. That's why He's called the Great Comforter. And so, ang mga ilan, nagtataka sila. Ngayong sila'y nakakaranas na ng pagbabago, hindi nila alam na kasama pala yon sa kontratang kanilang tinanggap. Akala nila simply, nag-join sila ng church, na bagong paniniwala, ngayon nagbabasa na ng Biblia, dahil dati hindi, ngayon nananalangin na, dahil hindi, pati yung mga doktrinang narinig nila, from 9 mystery, ngayon naging no mystery na dahil alam na nila ang salita ng Diyos. Dati puro misteryo, pero ngayon wala nang misteryo dahil naiintindihan at nauunawaan na nila ang salita ng Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. But that's not only the point. Bagay na aking pinagdidiinan na kailangan tanggapin at maunawaan ng mga nakararami. Pagkatapos mong tinanggap si Jesus, pagkatapos ka na born again, naiintindihan mo ba? Nauunawaan mo ba kung anong kasunod? Sana kayo nakikinig ngayon. Sana tanggap na ito. Hindi yung dahil may friends ka sa church. Hindi dahil may kaibigan ka sa church. Thank God marami kang friends sa church. Salamat marami kang mga kaibigan. Pero it's more than that. It's more than doon sa may bago kang kaibigan. It's more than doon sa bago yung atmosphere. It's more than that. Kailangan mong pagandahan sa iyong buhay nang ikaw ay naging Kristyano at na born again, pagandahan mo ito. Expect ng kamay ng Diyos sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay kikilos sa iyong buhay upang ikaw ay hubugin ayon doon sa bangis ni Kristo. Sabi nga ni Paul, I want to know Him more that I may conform. Saan? To His death and suffering and resurrection. Yan ang sabi ni Pablo. Gusto ko pa siya makilala, hindi upang ako'y maging dalbahasa. Gusto ko pa siya makilala para hindi upang marami akong maituro sa mga tao. Gusto ko pa siya makilala, hindi upang ako'y maging sikat na anointed preacher. Hindi lang sabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, gusto ko pa siya makilala upang ako ay makaranas din ng klaseng kamatay na kanyang pinagdaanan at ng hirap na kanyang pinagdaanan at upang ako man ay buhayin muli. Wow. Think of that. Isipan na lang ninyo yan. No? Because some pastors, as they taught, as leaders and Christians, akala nila, the more na nagsisik ka sa Diyos, the more marami kang alam at the more na marami kang ma-share. Minsan akala nila, the more na malapit ka kay Kristo, the more na nakikilala mo si Jesus, the more na effective ka sa ministry. My friend, tama yan. Walang mali diyan. Agree ako dyan. Pero alam ba ninyo na ang pinaka-primary purpose bakit kailangan mong makilala si Jesus upang kung sa mga panahong ikaw ay hinahalin tulad ka na ng Diyos kay Kristo na siyang model, na siyang pattern, na siyang padron mo, gaya ng mananahi na kapag may ginagawang pantalon at barong, meron siyang tinatawag na padron. Tama ba yon? At kung ano yung padron, doon niya ilalapat yung tela. Kung ano yung sukat ng padron, ganun din yung tela. Gaya mo, gaya ko, yung Jesus na tinanggap mo, ay hindi upang ikaw ay pakilalang born again ka na. Yung Jesus na tinanggap mo, na nandiyan sa puso mo, kaya siya nananahan upang ikaw ay tulungang mabago. Tama ba ako? Bagay na minsan kapag tinatanggal na yung kanyang pagiging chismoso, tinatanggal na yung kanyang pagiging madaldal, nasasaktan na. Ayaw na. Sa halip na blessing ang makita, offense sa kanya. Tisod.
Sa halip na makita niyang ito'y para sa ikabubuti niya, ang nakikita niya kinatitusuran. Pero kung alam mo yung purpose, bakit ka may Jesus, lahat ng mga posibleng pagdaanan mo, sabihin mo na, natisod ka, nasaktan ka sa taong yan, hindi mo ito titig ng negatibo dahil alam ko, sa isang taong totoong tinatahanan ng Espiritu na nagbibigay ng kaaliwan at nagpapaliwanag at umaalalay sa Kanya, ipauunawa din ng Diyos kung bakit mo pinagdadaanan yan. Hindi ka nag-iisa. Sigurado lang, makinig ka lang. Kapag pinapaunawa na ng Diyos sa iyo yan, pinapaintindi na ng Diyos bakit mo pinagdadaanan yan at bakit mo dinadaanan yan, kung makikinig ka lang, tiyak, mawawala yung offense, mawawala yung bitterness, hindi ka na magiging bitter, instead you will become better person. You see, in the name of Jesus, all of us must experience freedom. Malaya ka. Malaya ka pa rin lumago. Malaya ka pa rin makapagpatuloy in spite na nararanasan mo yung mga inconvenient times sa iyong buhay. Minsan, hindi ka komportable. Pero malaya ka pa rin makapag-go on. Malaya ka pa rin sa iyong dapat gawin bilang isang mananampalataya. Life as usual pa rin sa'yo. Why? Because you are free. Hindi kayong tipong atras, magpapahinga. Tama sanang magpahinga, pero kung ang pagpapahinga mo dahil sa kinikip mo yung laman mo, something's wrong. Kung nagpapahinga ka dahil isik mo si Jesus at gusto mo magpa-deliver kay Lord at gusto mong ma-refresh, tama yan. Pero kung the other way around, umiiwas ka, tumatalikod ka, umaatras ka, tumatabi ka, dahil sa nasasaktan ka, ibang usapan yon. Hindi ka malaya. Yun ang hindi malaya. Ang malaya, kahit nasasaktan yan, nagpapatuloy kasi malaya siya. Ang malaya, walang sino mang ang pwedeng makapag-move sa kanya. None of these things shall move me, the Bible says. Walang anumang mga bagay ang pwedeng makapagpapatinag sa akin. Why? Because I can do all things because of Christ that lives in me. He's the one who gives me the strength. And so, ladies and gentlemen, you cannot fake your freedom. Hindi mo pwedeng ipeke ang iyong kalayaan. Lilitaw at lilitaw yan. Hindi mo ito pwedeng mapagtakpan sa iyong pagiging spiritual. Gaano ka man kabihasa na pagtakpan sa panlabas na kaanyuan na ikaw ay nag-aaktong spiritual, pero hindi mo pa rin pwedeng i-fake ang totoong kalayaan. Because if the Son sets you free, remember, ye shall be free indeed. Ang salitang indeed, ang ibig sabihin ng indeed, tunay at ganap kayong magiging malaya. Meaning, hindi yung take. It's not even 99% freedom, but it is 100% freedom. Ganun si Jesus, ganun yung Kristong tinanggap ko sa aking puso. At ganun yung kaligtasan, ganun yung pagpapalaya na mayroon tayo. Bawat isa sa atin. Hindi yung kontrolado mo lang ang sarili mo. Alam mo, pag malaya ka, ang hirap doon sa pinipigil mo lang ang sarili mo. Minsan gusto mo lang magwala, pero pinipigil mo lang. Ako ay hindi naniniwala doon sa bunga ng Santong Espiritu na pinipilit lang natin yung bungang magmahal. Kapag ang bunga ng Espiritu ay nandiyan, ang pagmamahal na meron ka ay hindi puwersahan. Talagang you can still love the person in spite. Maging yung tuwa, maging yung galak, maging yung kapayapaan, hindi mo ito pwedeng i-manufacture. Kasi bunga ng Espiritu yan eh. Pag bunga ng Espiritu, hindi bunga ng laman. Pag bunga ng laman, counterfeit. Kasi ang laman mo, ang sarili mo, ang self mo, pwede siyang magkaroon ng happiness na hindi naman joy. Pwede niyang temporarily payapaan ang kanyang sarili, pero false peace naman yon. Pwede niyang pigilan, pwede niyang magtimpi, pwede siyang magtiis, pero parang bulkan na nag-iipon ng magma na balang araw, puputok din yan. Yan ang gawa na laman. Hindi ito kalayaan. Nakokontrol mo lang, napipigilan mo lang, alam mo lang kontrolin. Marunong ka lang magdala. But, you know what? Hindi yan ang klaseng kalayaan
na tinutukoy ni Jesus. Sapagkat ayaw ng Diyos na ikaw ay bondage into a particular things na nandiyan ka sa fellowship tapos parang ano kayo, parang tinitiis mo lang, gusto mong umalis, parang nangangati yung mga paa mo, parang gusto mong lumubog, hindi mo alam bakit gusto mo mawala. You don't know, you can understand why. Bakit ka? Pero hindi mo ba alam? Kailangan mong suriin ang sarili mo. Hindi ka malaya. Ang taong malaya siya. Walang guilt, walang kinatatakutan, walang sabit. He or she is still free to join. Sabi na may problema yan. Sabi na may trial siyang pinagdadaan. Pero malaya pa rin siya. Oh, come on. Alam niya yung purpose ng trial niya eh. Kung alam ko yung purpose, bakit ako dumadaan ng trial, hindi ko pwedeng idamay kung ano yung mayroon ako ngayong kasalukuyan na pwede kong magawa ngayong kasalukuyan para sa kapurihan niya. Hindi eh. I'm still free. Malaya pa rin ako. Somebody say amen. You know, the anointing you receive, it breaks the bondage and it breaks the yoke. Hindi ito yung pasumpong-sumpong, pabalik-balik. No? Pag pasumpong-sumpong, pabalik-balik, ngayon ang saya, sa next week, iba. Ngayon, happy siyang pakisamahan. Pero unpredictable yung kanyang mga behavior at attitude. Ang hirap makisama doon sa mga taong kailangan mong binabantay-bantayan yung kanyang attitude. Kung nakasumpong, kung happy, kung nakamod o hindi nakamod. I don't think that is the kind of true believer. Ang isang totoong believer, pantay-pantay yung kanyang attitude, yung kanyang behavior. May problema, totoo. Aminado naman tayo dyan. Pero hindi naman niya naidadama yung kanyang, at least, pakikitungo sa kanyang kapwa. Sapagkat wala namang spiritual bipolar. Amen? Alam mo yung up and then down, then up and down. Hindi. No, you are in bondage. You need to be free. Hindi yung nandiyan ka, ang saya-saya mo, nakikipagkamay ka, hallelujah, hallelujah, and then next service, excuse me, naiinis ka, ayaw ko dyan. Pero ngayon, ang saya-saya mo ngayon. Pero next, iba ka na naman. Something's wrong with you. You need freedom. You need deliverance. Kailangan mo magpalaya. Hindi binibreak lang ako. Tama, kung binibreak ka, sana masaya ka pa rin. Kung binibreak ka man, sabihin na, naiintindihan mo ba kung binibreak ka? Di masaya ka. Sabi nga ng Biblia, rejoice, my brethren in the Lord. If you face various trials and temptation, still rejoice. That's what Peter says. Hinimok tayong maging masaya at matuwa in spite that we are experiencing various temptation and various trials. Hindi ka pa rin pwedeng patigilan sa iyong pagiging anak na masaya, malaya, at payapa. Now, kung ikaw naman ay dumaras ng mga tukso, hindi naman lang ang hulog na natutukso ka, in bondage ka lang. May mga taong natutukso, pero hindi naman sila bondage. Ang tukso ay nagsasuggest lang sa isip. Pero wag ka namang masyadong paborito. Nandito na naman ito. Nandito na naman. No. Hanggat hindi mo naman gagawin yung suggestion sa isip mo, you are still free. At kapag ang tukso ay nandyan, aalis din yan eh. Sabi nga ng Biblia, si Jesus nga tinukso ni Satanas, pero si Satanas, bandang huli, umalis din. Yes, naghanap siya ng opportunity kung paano babalikan muli si Jesus. Pero kapatid, hindi naman pwedeng manatili ang tukso sa iyo forever and ever. Nandiyan ka, natutulog ka, tinutukso ka. Pag-gising mo, nandiyan na naman, tinutukso ka. Pag ano, nandiyan na naman, gano'n na naman. Something is wrong with your mind. Kailangan mo magpatingin sa psychiatrist. Baka kung it's a different story. It's a different matter. But if it is merely a temptation, the works of the devil, you can rebuke it and you can resist it. Babalik, don't stop and don't quit. You can resist it again in the name of Jesus. Magsasawa si Satanas if you keep on resisting him. Lalo na pag nakikita kanyang seryoso at totohanan na ayaw mo siya, the devil will flee away from you. Minsan, aminin ninyo, kaya kayo binabalik-balikan ng tukso dahil meron siyang nakikita at meron siyang naaamoy na alam niya na gusto mo.
Minsan, pinifake lang natin ang ating pagre-rebuke, pinifake lang natin ang ating pagsasaway, pinifake lang natin, pero ang totoo na yun, ayaw mong magbago. And of course, alam mo si Diablo, para yung leong umaatungal, at naghanap siya ng pwede niyang masila. Alam mo, ang langaw, walang babalik-balikan kung wala siyang naaamoy na baho. Kaya nga si Beelzebub, ang ibig sabihin, Lord of the Flies, hari ng mga bangaw, ng mga langaw. Dahil ang langaw, pag may naaamoy, kahit nakasara pa yung bintana, ang mga bangaw, nagbabantay dyan sa labas ng pintuan kasi meron silang naaamoy na baho sa loob. Do you understand me? Meron ngang pinakita sa television, no? Hindi nila alam na 10 days na palang patay yung tao doon sa loob, pero napansin lang nila yung langaw, bakit dikit-dikit doon sa windshield, palibot ng bintana. And then, nang tinignan nila, ay meron palang inuud na tao doon. May naaamoy ang point dito. Pero kung malaya ka, anong maaamoy? Simutin ng simutin ni Satanas ang gusto niyang masimot. Pero kung wala naman niyang masisimot sa iyo, kapatid, hindi yan pwede magtagal. Come on! Come on! Alam mo, if it is just simply a temptation, you are still free to resist and fight. Hindi yung parang pinagtakluban ka ng impyerno. O, kamusta ka? Ano nangyayari sa'yo? Kamusta ba ganun mukha mo? Si Satanas, linalabanan ko. Alam mo, kahit sa boxing, pag nakikita na ng referee na yung nakikipagsuntukan ay mukhang kawawa na, yung referee sabi niya, stop na, mukhang matatalo na ito. Kasi kung totoo kang malaya na alam mong panalo ka, because the Bible says, if God is with us, who can be against us? Nakasulat pa sa James, greater is He that is within us. Greater is He that is with you than he that is in the world. Mas dakila siya. Na kung naniniwala ka dyan, submit therefore yourselves to the Lord, and then resist the devil, and the devil will flee away from you. Period. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Why not believe the word of God? Hindi yung parang pinagtakluban ng yung mukha ng impyerno. Kumusta ka, sis? Kumusta ka? Ito si Satanas na naman. Full of stress ako. Yung bang sa araw-araw, ganun na lang. Kumusta ka? Ito problematic. Kumusta ka, sister? Ito na naman, depressed. Si Satanas talaga. Si Diablo talaga na naman. Alam mo, kapatid ko, minsan, wala na si Satanas, anino na lang ni Satanas, pero napipick ka pa dun sa kanyang anino. Napagod na rin si Satanas sa'yo dahil sa kaka-stress mo, inilayuan ka na rin niya. Pati siya, naiinis na siya sa itsura mo. Kaya ang iniwan niya, anino na lang ang iniwan niya sa'yo. Pero hanggang ngayon, feel mo pa nandyan pa rin siya. But the truth is, you are free. Under trials, you can still be free. Under temptation, bakit hindi ka nagatin? Alam mo, kasi po may problema kung pinagdadaanan. Hindi, kapatid, you can still be free. Bakit ka hindi nagatin? Natutokso po ako magdamag. Anong nasa isip mo? Tinutokso po ako ni Satanas. Hindi ko po talaga. You can still be free. Pwede ka pa rin. Life must go on. Pwede ka pa rin magpunta sa church. Pwede ka pa rin makinig. Yan nga ang mas dapat mong gawin para mas lalo kang lumakas makinig sa salita ng Diyos. Sugrado ang nais ng Diyos sa iyo sa mga panong dumadaan ka niyan. Gusto ng Diyos ang lalo kang makinig. Sugrado lang ang nais ng Diyos lalo kang sumamba. Sugrado lang ang nais ng Diyos lalo kang manalangin. Sugrado lang ang nais ng Diyos lalo kang magkipag-fellowship. Sugrado lang yan. No? At bukod dyan, alam mo ang sinabi ng Biblia, ito good news sasabihin ko sa inyo. May sinabi ang Biblia na dapat kung maintindihan ninyo. Sabi ng Bible, the only temptation that has come to you is that which everyone has. But you can trust God, who will not permit you to be tempted more than you can stand. Good news yan. The only temptation
that has come to you, ano sabi ng Biblia? The only temptation that has come to you is that which everyone has. Anong ibig sabihin nun? It's a match fight. Match ang labanan. Hindi ka lalagyan o idadala sa labanan na hindi na alam ng Diyos na hindi mo kaya. Pag nandiyan ka sa labanan, alam ng Diyos, kaya mo. Tandaan mo yan. Doon pa lang, maunawaan mo na malaya. Nais ng Diyos, malaya ka. Sa labanan pa lang, gusto ng Diyos, patas na eh. O yun na yun. Therefore, doon pa lang, kaya mo pala, that can only mean, you are free. Pag nandiyan ang pagsubok, pag nandiyan ang temptation, sugradong patas, kaya mo yan. The only temptation that has come to you is that which everyone has. It's common. Patas. Pero ito ay isang importante pa. But you can trust God who will not permit you to be tempted more than you can. Hindi ba good news yan? Hindi ba good news yan? So kung dumadaan ka niyan, you must encourage yourselves. Kaya ito nangyayari. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan ko. Hindi si Satanas, kundi ang Diyos. Alam niya ang pinagdadaanan ko. You must be God's conscious, not devil's conscious. Si Satanas na naman. Satanas ka talaga. Satanas ka talaga. Diablo ka talaga. Huwag naman kayo masyado maging Satanas conscious. Maging God's conscious kayo pag dumadaan kayo ng mga temptations sa inyong buhay. Hindi, you must put God in your mind. Alam ng Diyos ito. Nagtitiwala ako sa Diyos. Match itong labanan. Hindi pakikitulutan ng Diyos itong labanan ito na hindi ko kaya. Maging conscious ka sa Kanya. Hindi yung Satanas. Dinalaw mo lang ako last week, ngayon nandito ka na naman. Alam mo, kung masyado kang Satanas conscious, baka pati yung asawa mo, mapagkamalan mong Satanas. Pati yung mga kung sino-sino, biyanan mo, manugang mo, sino, baka puro Satanas na nakikita mo. Kapatid, you must be God's conscious. Sabi pa ito good news. But when you are tempted, He will also give you a way to escape so that you will be able to. Come on. Meaning, God will make a way of escape. Hindi ba mabuti ang Diyos pag hindi mo kaya, ang Diyos meron siyang ibubuksan na fire escape? Fire exit. Kalugod na ni Diyos kaya katamon malugod alam na Diyos pag hindi mo na kaya, go ahead. Woohoo! Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga ng Bible in Hebrew 12:4, hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pagkikipaglaban ninyo sa kasalanan. Bakit? Sabi ng Biblia, sa inyong pakikipaglaban sa tukso, nagdugo na bang ilong ninyo? Meron ba rito sa pakikipaglaban niya at pakikipag-struggle niya sa mundo, sa kasalanan, lumuluha na siya ng dugo? Wala pa naman. Meaning to say, hindi na tayo pwedeng aabot dyan. Si Kristo lang ang nakaranas niyan. Anong point dito ng Biblia? Hindi tayo pwedeng hahantong dyan. Meaning, cool ka lang. Meaning, relax ka lang. Meaning, you can still be happy. Hindi ka naman hahantong doon sa magdurugo ka, sa pagkikipaglaban mo, ang dugo lumalabas na dito. No? Alam mo, yes, you're dying. Yes, you are struggling. But you can still be strong. You can still be happy. Kasi alam mo, pagkatapos niyan kung ano ang kasunod. Kahit ano pang pwedeng ma-encounter mo, you are still free to trust God. You are still free to stand. Kaya mo yan. You are still free to be happy. Sabi nga sa James 1:12, when people are tempted and still continue strong, they should be. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy ka lang, kama. Sabihin mo, tuloy lang. Amen. Tuloy lang. Amen. Tuloy ka lang. Tuloy lang. Hallelujah. Alam mo, kaya tayo natatalo minsan. We try to entertain all those negative issues, all those negative things na nilalagay ng diablo sa ating isip. Tuloy ka lang. Huwag mo siyang, ano yan? Ano yung atin, Satanas? Ganun ba?
Ganun ba? Tapos kukunin mo, pag-uwi mo, dala-dala mo pa, sa paghiga mo, gagawin mo pang ulunan. Kapatid, magugulo ang isip mo. Oh. But let me ask you, what's lurking within you? Pag-aralan naman natin to. Baka naman yung freedom na pinagmamalaki mo, fake naman pala. Baka naman yung liwanag na akala mong liwanag, dilim pala. What's lurking within you? Who controls your desire? Una, tingnan natin nung tayo hindi pa Kristiyano. Nung hindi pa tayo Kristiyano. Sabi sa Ephesians 2, sinusunod ninyo noon na masamang takbo ng mundong ito. Napapailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa. Ang totoo'y, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa at sumusunod sa kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ano sabi ng Biblia sa una? Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napapaalipin kayo sa prinsipe na kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito ang dating kalagayan natin. Ayaw natin pasakop sa Diyos, kaya kontrolado tayo ng laman, kontrolado tayo ng hilig, kontrolado ng ating pag-iisip. Dati yan. That's before. Pero ngayon, itong magandang balita. Kung totoo kang lumaya, itong magandang balita. Philippians 2:13. Because God is always at work in you to make you willing and able to obey. Sa Tagalog, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. But what's lurking within you? Ano ba yung labanan sa loob mo? Ano ba yung struggle? Tingnan natin kung totoong malaya ka o hindi. James 4:1-2. Do you know where your fights and arguments come from? They come from come on. They come from you want things but you do not have them. Lalo na pag meron kang personal interest. Ito ay delikado lalo na sa aming mga pastor, sa mga leader. Kung wala yung obedient, sometimes meron kang sideline compromise na nandiyan nakatago sa puso mo is a personal ambition other than just simply obey. Kasi kontrolado naman ni Kristo ang lahat ng bagay dahil kaharian niya yan. Huwag mong sabihin ako mo, pag hindi nangyari yung gusto mo, para bagang walang magagawa ang Diyos. Kapatid, may nagagawa ang Diyos sa isang taong masunurin. Don't fool yourself. Kung masunurin ka, huwag mong sabihin na kung hindi ko ito gagawin, kaya kailangan diskartin ko sa akin sarili. Just like soul sacrifice without true obedience. Is that possible? Posible naman May mga tao minsan magpagod ng pagpagod, pero ayaw nila mag-obey. Sige! Kahit maglilis pa ng nitsu yan, kapag merong nitsu, kung meron tayong sementeryo, ang JOB, papaglilis mo yan, sige, gagawin niya. Huwag mo lang pakilaman. They're willing to, do this and do that, but they're always reserved. At nanahimik ang kampamento. Do you know where your fight and arguments come from? They come from what? The selfish desires that war within you. And so, you want things, but you do not have them. Mautak ang Diyos Gaano man ang mga pagpipilit, pagsisikap mo, itago mo na, gawin mo na ang lahat ng paraan, strategize mo na, pero bakit mo kang napipigilan? Bakit may kumahadlang? Bakit may kumokontrol? You want things, but you do not have them. So, you are ready to kill and are jealous of other people, but you still cannot get what you, and then you argue with, fight. You do not get what you want because, ito nga, in another translation, you do not get what you want. Alam mo sa ibang original Greek word kung ano sabi nito, it's a good news, because you do not submit to God. Somebody say,
Ito isang napakaseryosong condition that no one should take it for granted. Sabi pa, people are tempted when their own what? Evil desire leads them away and then what? Traps them. That's the point. It will what? Trap you. It will what? Trap you. You're trapped. Hindi mo lang matanggap, it's an evil desire. You are just trying to quote it. Quote it. Ini-spiritualan mo, kinukot mo sa mga mabuting asal, pakikitungo. But that evil desire will always linger because you're trapped. Darating ang panahon, this desire leads to sin. Hindi mo may tatago. And then, hindi mo may tatago yun eh. And then the sin grows. Pag nag-grow na yan, it even affect others, contaminate and kill others. And then, finally, brings death. Eventually, of course, it's a separation from God. Kaya nga sabi, dear brothers and sisters, do not be fooled about this. Sabi nga ng Romans 6:16, don't you know that you are slaves of anyone? You are not in control. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Go. Totoo naman. Tingnan natin sa Romans 7, but I'm not really the one who is doing these hated things. It is sin living in me that does them. Yes, I know that nothing good lives in me. I mean, nothing good lives in the part of me that is earthly and sinful. Mabuti na lang si Pablo inamin niya. Alam mo, gusto niyo lumaya? Acceptance. Come on, come on. Gusto mo lumaya? Acceptance. Maraming mga tao, alam na nila may problema sila, pero ayaw na nila tanggapin Acceptance. Hello? Minsan may lumapit, nagpapa-counsel siya. Napansin ko, sabi ko sa kanya, sister, mukhang hindi demonyo ang problema mo. Mukhang kailangan mo magpunta sa psychiatrist. Ayaw niyong tanggapin. Alam mo pala, nababaliw, sabi niya. Alam mo, minsan kalagyan naming mga pastor, ang hirap dahil gusto nila magpa-deliver, hindi naman kami ni-expertise doon sa bagay na yon na alam mong mayroong kailangan magtrabaho para sa bagay na yon. Kung demonyo lang yan, kaya namin. Baka hindi na demonyo. Acceptance. Misa ayaw nila bakit? Kung nagpunta ko dyan, akala nila, nakuloko ako. Yun kagad na isip. Kasi, hindi sila marunong tumanggap. They don't want to accept it. Pero alam niyo si Pablo, inamin niya. Sabi niya, I know that nothing good lives in me. I mean, nothing good lives in me, that part of me that is earthly and simple. I want to do the things that are good, but I do not do them. I do not do the good things I want to do, but I do the bad things I do not want to do. Aba, inamin niya. So if I do things I do not want to do, then I'm not the one doing them. It is sin living in me that does those things. And then kinongclude niya, inamin niya, gusto niyo lumaya. Ano sabi ni Kristo? Come to me, all of you who are tired. Ulitin ko. Kanino yung invitation? Sa mga pagod na. Pagpagod ka na. Totally pagod ka na, hindi mo na kaya. Pagod ka na, hindi mo na kaya. Yan ang panahon yan ng oras. Yan ang pinaka-best na talaga ikaw ilalapit sa Diyos. Pagod ka na Aminado ka na. Tanggap mo na. Tanggap mo na. Pagod ka na, hindi mo na kaya. Tanggap mo na Accept mo na Wow! And God will give you what? Rest. Ang problema sa mga Pariseo, ayaw nilang tanggapin na sila bulag.
Sinasabi ninyong nakakakita kayo. Sabi ni Jesus, kaya mula ngayon, mabubulag na kayo. Nagalit sila. Kasi ayaw nilang aminin na sila bulag. Pero kung aamin lang ang mga Pariseo na sila bulag, makakakita sila. Pero ayaw nilang umamin. Si Pablo, alam nyo, ang sabi, it is sin living in me that does those things. And then, kinongklud niya, and it makes me prisoner. How can I be free? Ito ang kanyang iyak. Ito ang kanyang pagtangis. Ito yung panalangin ng isang mababang tao. Ito yung panalangin ng taong marunong tumanggap na ayaw niyang i-fake yung kanyang freedom. Minsan pinipik na lang natin para hindi tayo magmukhang kahiya-hiya. Pero ang totoo naman, kailangan mong lumaya. Hindi, malaya na ako. Kumusta? Hindi, malaya na ako. Ako pa, look at me. Pero pag uwi niya, umiiyak siya. Hindi, malaya. Kumusta ka? Nagpatawad ka na? Okay na, wala na yan. Pero pag talikod nila sa isa't isa, kung ano-ano pang pangit, negatibong sinasabi niya doon. Diba? Minsan hindi tayo marunong tumanggap. Pero alam mo kung tanggap mo, tapatan sasabihin ko sa iyo, Jesus will come sa isang taong mababa na marunong umamin at tumanggap. Hindi niya tatanggihan ang mga ganong klaseng uring tao. Inamin ni Pablo, ang sabi niya, what a miserable man I am. Dumating na ba tayo sa puntong inamin natin, napaka-miserable ko. Who will save me from this body? No, minsan ayaw natin, pinipik natin ang freedom natin. Gusto natin makita tayong anointed. Gusto natin makita tayo ng somebody, someone, para mas lalo tayong kapani-paniwala. Hindi naman issue dito yung gift mo, hindi naman issue dito yung ministry mo o yung gusto mong ipakita sa tao. Ang issue dito ay kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. He wants you to be free. What a miserable man I am. Who will save me from this body that brings me to death? Whew! Sa next Thursday, abangan ang susunod na kabanata. Sigurado malalaman ninyo ang solusyon step by step. Who is the one who will make us totally free? Somebody say amen. Will you please bow your head?